dami nang na-share na stories na instance. Pero can you share just one moment from like the management or with the executives ng JRB na it made you feel na parang safe na rin? Oh, just the fact na pinapakinggan nila ako, doon pa lang eh. Doon pa lang eh. And like I said doon kanina with Direct FMR naman kung paano niya ako tinanggap agad sa first meeting namin. Parang hindi ginagawa ng lahat yun eh. Alam mo yun, hindi ginagawa ng lahat yun. And that made me feel na may kakampi ako kahit anong mangyayari. Pag nagkamali ka, normal lang yun. Iko-correct ka, alalain ka. Kumbaga may nag-guide sa akin. So, yun. That's the story. Thank you din ha. Thank you sa tanong. Masasaksihan natin mamaya yung pagdidirect ni Direct Gerald. Yeah. Marami pa mangyayari today. Right. Ayun, nagsiset up na sila dyan sa labas sa mga sana maabutin niya yan. Yeah, we have a question from Tita Kate Adahar of Random Congratulations. Aside from Direct FMR, sino yung parang, with all the directors you worked with for the past 19 years, yung parang tumatak sa'yo, naka-inspire, or... Well, I always learn something from every director na nakasama ko. It doesn't matter kung veteran director or baguang director. Lalo pag baguang director kasi parang gusto mo rin as a medyo ako naman sabihin veteran actor na ako. Pero ibig sabihin, medyo matagal na rin ako. So, parang inaalalayan mo din kasi you know that feeling na parang pagbaguhan ka. But I learned from all of the directors. Siyempre, isa sa pinaka-mentor ko si Director Roel Bayani. Dating boss din natin sa ABS. And until this day, siya yung last phone call ko bago ako mag-start yesterday to direct. So, yung guidance na binibigay niya sa akin. Yun, and of course, si LMD, si Recor, siyang dahilan kung ba't ako nakapasok sa loob ng bahay ni Kuya. Di ba? You always learn from everyone, and not only the directors, from everyone. As long as you're open at gusto mo matuto. Yeah. Nabanggit na dami mo na naka-work na director, di ba? Ano yung parang pinaka naging effective na approach sa'yo pag medyo nakakatakot? O pag binibigyan ka ng freedom and magaan yung... Oh, wow. Mix of both. Siyempre, ayaw mo rin masyadong relax. But gusto mo rin nasa isang environment ka na tinatanggap din yung mga creative inputs mo or as an actor na parang. But hindi naman ako yung tipong sasabat na ako para lang masabi na ano ba tawag doon, nagmamagaling or yung alam ko naman kasi bago ako sasabak sa isang meeting or kung ano man yan, inaaral ko muna talaga. And so I just I don't go in there para mukha akong matalino or ako yung tama or it's always a collaborative thing. Congrats and good luck. Salamat, manood ka. Ito naman, Jay, inabangan ka simula paglabas mo sa PBB. Grabe. Walang ikaw hindi si Kelvin kapag Hello. Wait lang, paano, sanay ka na ba na tinatawag ka na Direct Gerald? Siyempre hindi, nakakapanibago, di ba? Nakakapanibago, but because of, it's more of the, parang, it's more of yung parang sa military, yung rank. So, dahil ako yung leader of the ship today and yesterday, ako talaga yung director. So, ako yung leader of, ako yung captain of the ship. So, kahit medyo parang awkward lang yung simula, ganun talaga. It's the rank It's the leadership. Ngayong na-experience mo na yung pagiging director, ano na yung mas mahirap? Na-compare mo na ba pagiging actor? Dahil mo, sarap din ng pagiging director, inuutusan mo na lahat. Hindi. Ano ayun? Anong tanong mo? Ano yung mas mahirap na gawin? Mas mahirap? Well, medyo mahirap tong last 2 days and today kasi ako yung director, ako rin yung artista. So medyo mahirap siyang gawin. But if I was only an actor or if I was only a director, masarap din mag-direct kasi yung parang nakikita mo at gina-guide mo yung mga artista and like yung naging coach ako ng, I'm sure kung nakita niyo, but naging coach ako sa Star Magic Games, ito huli lang, parang ang sarap tingnan yung mga bata na inaalalayan mo at na-apply nila yung advice mo. Tapos minsan, it's not always right, hindi naman tama ang work, but nakikinig. So, as a director, may ganung feeling din ako kahapon na parang nakikita mo
yung naisip mo, tapos mapapanood mo na, parang iba rin yung pakiramdam. So syempre, hindi ko naman din ipagpapalit pagiging actor or artista dahil ito talaga yung, dito ako natuto. Dito naman ako natuto lahat na ano. But it's a good feeling, great feeling also. So, tingin mo ba, sa dire-diretso na? Dire-diretso? I don't know. Ang dami kong, hindi ko naman pwedeng sabihin na magaling ako agad. So, ang dami ko pang kailangan matutunan. But I would love to also still be able to do this. Siguro, kahit hindi ako yung artista, yung magdidirect ko ng, kasi mahirap talaga. But, ganito na, pag pinanood nyo, bigyan nyo ako ng comments nyo. Kung ano mga pwede tumingin. Pero legit yun. I will also ask from other people na parang ano tingin mo, okay ba? Ano ba pwede mo pag-uwin? And you only get better kapag open ka at willing ka makinig na. And last na question na lang. Yes. Kasi ko kasi minsan kami, Ay! make-up ba siya or totoong nawala? Ano sa tingin mo? Ano lang to? Kasama to sa... Kung nakita mo yung itsura ko kagabi, mas malala. But ito ay kasama sa prosthetics namin. Wala sa isip ko namin. Marami akong sinutok kagabi at marami pa akong susutukin mamaya. Thank you. Ano lang, trivia, ayaw kasi magpa-double ni Gerald. So siya mismo yung gumagawa ng mga stunts niya. Ako yung director, ang hirap dayain yun. Correct. Ito, Jay, ang willing sumalang sa eksena mo mamaya. Walang iba kundi ang ating influencer na si Pao Kanyang. Ikaw ba yung iulog mamaya? Sabay tayo ha? Go, Pao. Yes. First and foremost, congratulations. Salamat. What I would like to know po, is it really your dream to become a director? Or na-adapt lang siya nung arte ka na parang gusto ko maging director din someday? Dream, no? It's like I said kanina, never ko naisip talaga. Even nung bago mag-PBB or nung after PBB, hindi ko rin pinangarap maging artista. Pero ganoon minsan si God eh. Nilalagay tayo sa kung saan dapat talaga tayo sa destiny. May plano tayo pero meron siya mas bagong plano. Ang pangarap ko talaga maging basketball player sa PBA. Pero pumasok ako sa PBB. So di ba, iba yung nangyari. But I've been very blessed and hindi ko na to ipagpapalit itong journey ko sa kahit anong pangarap ko before. But no, I think sometimes it's the best thing that happens to you kapag hindi natupad o hindi nangyari yung gusto mo because there's a bigger plan. And I think this is also part of the plan na nakatikim na ako eh. Alam mo yun, nakatikim na ako kahapon and today. So parang may something dito na pwede kong gawin pa in the future. And just follow-up na rin po, since nandito pa na rin naman yung directing, may dream ka ba kung sino gusto mo i-direct na artista? Oh wow! Dream na ako. Kahapon ako nag-direct eh, so wala akong maisip eh. But marami, alam mo, lagi ko po sinasabi ito, I think yung mga Filipino actors are isa sa pinaka-best talaga sa buong mundo. Kasi given yung situation ng trabaho namin, syempre restrained kami sa time, sa budget, but nakakapag-produce pa rin tayo. So marami tayong mga magagaling na artista dyan. Thank you. Thank you, Pao. Ito, bumiyahe pa from Batangas. So, Ay, baka wow! si Jason Batangas City. Laduna. Ayo. Naitanong na pero sige, isip ako na ibang tanong. Kasi di ba nag-coach ka sa Star Magic Magic. Games tapos ngayon nag-ano ka na, somewhat you're like coaching na rin. So, Yes. ano yung similarities at differences ng pag nagko-coach ka sa basketball court at nagtitimon ka sa likod ng lane? Well, ang difference, obviously, directing is different from coaching kasi nga yun sports and basketball yun, may game plan kumaga, but and directing is about the arts, about creative, visual creativity. But in terms of yung leadership, in terms of yung discipline, in terms of yung preparation, pares lang yan. Ang dami ko natutunan kaya lagi ko pinupush na mag-sports yung mga bata imbes na lagi na sa cellphone na iPad. Kasi sa sports, ang dami mong matutunan at lahat ng yan na-apply ko sa pagiging artista ko at
show business. So, in terms of leadership, guidance, pares sila. Tapos medyo na-touch mo na rin yung answer kanina, pero nung itong magde-director ka, sino yung first na tinawagan mo, sino yung huling tinawagan mo na, yung mga tinawagan mong tao to get advice? Ang nakausap ko talaga, nakausap ko rin si Direk Lord, Joey, of course, nakausap ko siya, and he was very supportive and excited for me. And ang last phone call was si Direk Roel Bayani, si RSB, yung mentor ko. And even kanina, hindi ko lang siya ma-reply kasi nagpapakwento nga siya, nangangamusta. So, ang dami pa kasi nangyayari. So, sorry Direk, but babawi ako tomorrow. Yun, sila. Any specific reason why sila yung mga... Of course, guidance lang. Advice. At the end of the day, lalo na si Direk Roel, si RSP, he said na alam ko naman gagawin mo yung best mo. Hindi siya nag-aalala dun eh. It's yung you have to be a leader sa set because ikaw yung nag-decide para sa lahat. Thank you. Thank you. Thank you, Jason. Ito naman, bumiyahe ng Japan para Wow. mapuntahan yung mga location niyo ni Julia Oh, sa pelikula. wow. Wala yung mga Sa si movie Carlos Aragon. Tsaka UK. Ayan. Tanong ko lang kung alam na ba ito ni Julia Barreto? Yeah, siya yung una kong sinabihan. Anong naging reply niya or message niya sa'yo sa first time mo maging director? Happy, supportive. Alam naman hindi rin to biro. So, syempre as much, makuha mo lahat ng support ng mga tao sa paligid mo. Napaka-importante para sa mga ganitong responsibilities. And if ever magkaroon ng project si Julia with you, Ako mag-direct. ikaw magde-direct? So, wala sa choice. Kailangan sundin ang gusto. Dahil wala pa ako sa gano'n. Honestly, guys, tandaan nyo yesterday, kahapon lang ako una na gano'n. Kaya, but thank you sa mga ganong tanong kasi you guys are looking forward pa kung ano mga pwede gawin. But we'll see. As I said kanina, itong eksena is 1 versus 100. So imagine mo 100 katao ang kaaway ng character ko si Samuel at ako rin mag-direct yun at the same time. So medyo overwhelming, but moving forward, yeah. And but what I can say, actually, sa nagtanong din sa akin kanina, I would love to direct also a action love story sana in the future. So, yun. Thank you. Maganda bang Japan? We are down to our last question at manggagaling kay Jamal Tandok of Push.com. Push.com. Hi, Sir Jeff. Hi. So, kahapon po namin, first time yung mag-direct. First time. Masasabi ko ba, paano si Gerald Anderson as a director? Medyo authoritative ba? Mas chill? How would you describe yourself as a director? I don't know, siguro sila dapat tanongin. But mas lang naman, I just, again, kasi alam ko, nag-prepare kasi ako, naghanda ako. So, chill siguro, chill. And yung mga artista kasi ng show na to, yung mga magagaling lahat. So, hindi naman sila kailangan magsabihan or, ano tawag dito, i-guide masyado because they're all great actors, professional. Siguro kung sa ibang set, baka maging mas mahirap kapag meron pang mga matitigas na artista. But I'm very blessed kasi like sina JC, sina Kuya Joko Diaz, sina LA Santos, sila yung ka-eksena ko kahapon na ako nag-direct and they were very supportive and professional and binigay mo yung best nila. So yun. But yeah, chill lang. Follow up lang po. Yes, you mentioned earlier na a bit overwhelming ito for you. Siguro dun sa experience kahapon, saan ka like pinaka-na-challenge talaga? Oh, wow. Pinaka-challenge. Mahirap kasi yung gagawin ko yung mga fight scene and then i-direct ko at the same time and then i-preview ko pa tapos kapag hindi may isang mali lang, madi-focus lang or yung isang goon, kunwari, dapat dito siya nakahiga pero dito siya, bakit siya nakapunta dito? Alam mo yun, uulitin pa namin. So yun yung medyo madugo talaga because it's, as you see itong buong building ginagamit namin. And I'm trying to finish everything at a fast pace pero maganda pa rin yung kalabasan. So yun, maraming factors eh. Akala ng mga tao pag pinanood sa TV,
ang dali lang ng ginagawa namin or parang glitz and glamour, pero mahirap po yung ginagawa namin. It's not an easy job para sa lahat, na hindi lang sa artista, hindi lang sa directors, everyone. Ang hirap para sa lahat. So when we get acknowledgement from viewers or pag pinapanood po ng tao yung show namin, laking sobrang nagpapasalamat talaga kami. I'm sorry, last question Yeah. from my end. Sabi mo rin before, like sa mga previous interview na sa mga pagpili ng project ngayon, Yeah. prefer mo rin talaga yung may social advocacy, Yes. sense of the project. Sorry, gano'n lang siguro pa-personal or anong take mo dun sa advocacy or message na sinasabi ng show? And paano mo siya inilalabas ngayon, like both as an actor and director? Like I said, yeah, as much as possible pag may bagong show po ako, sana may social awareness para may mauwi yung mga dapat pinanood mo yung namin yung comments namin sa YouTube, puro about scamming and about totoo nangyayari yan. Yun yung punto nun eh. Kung makabawas man kami konti na ma-scam, yun yung mensahe ng show talaga namin. And yun yung trabaho ko as an actor and now, also part-time director din sa show. Yun yung mensahe na gusto namin, magbigay ng awareness to iwasan to or wag gawin to or ito nangyayari talaga to sa totoong buhay kasi pinapakita po namin through our show. And pag may social awareness yung palabas namin, mas inspired ako, mas ganado ako kahit nakakapagod na po yung ginagawa namin, pero mas push through because alam mo may mauwi yung mga tao. Thank you. Thank you din thank you din. May notes from the producers. Grabe ang sipag ni Je sa pagdidirect. He knows his shots, works with precision, and came prepared. Extensive ang preparation niya, kaya he knows exactly what to do. Kaya sobrang bilis ng trabaho. He has truly earned our respect and admiration. Mabuhay ka, Direk. Wow. Sobrang nakakataba talaga ng puso, but like I said kanina dun sa nagtanong sa akin, this is the reason I'm confident and because I'm in a safe place. Lahat ng producers namin, yung buong team are very they take care of me, and the least I can do is ibigay ko yung best ko din para sa kanila. Kumbaga, kung yung passion nila for this show, ganoon din yung passion ko. So, kumbaga, perfect team up para sa akin. And nakakadaba ng puso. The thing is, but tama po yung sinabi doon, is preparation talaga is everything. You have to come prepared talaga. And alam ko, kaya po pinigay sa akin itong opportunity kasi alam nila na lagi ko pinaghahandaan yung mga bagay-bagay because it's very important to me. This show is very important to me. Hanggang dulo talaga ibibigay ko yung best ko. Congratulations. Alright, salamat. Thank Direk, you. we Yes. are in